Nako mga kadonatis, ang sarap lang pakinggan mga kadonatis ang pinagsasabi niya kung paano niya sinuplak itong si Percival Ngiwi mga kadonatis. Eda, salute ako, marami tayong matutunan dito mga kadonatis at ito panoorin na natin. Nabisto kasi. Ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. May free will naman at maraming pera ang mga Duterte para mag-file ng sangkatutak na kaso. Lagi naman nilang ginagawa yan. Pero sa dulo, simple lang ang tanong. May na-violate ba na batas ang members ng Committee on Justice at ang AMLAC sa paglalabas ng report on covert and suspicious transactions? Malinaw ang sagot, wala. Mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ngayong summer, may exemption sa Bank Secrecy Law. At yun ay impeachment cases. Kaya ang advice ko sa kampo ni VP Sara at kay VP Sara, kaysa mag-aksayan ng papel, ng oras, sa kaka-file ng mga kaso, humarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Ang problema sa argumento ni Akbayan Representative Percival Sindanya ay parang gusto niyang palabasin na automatic ng legal ang lahat basta may salitang impeachment. Hindi ganun kasimple ang batas, mga kababayan. Una, hindi porke may impeachment proceeding ay pwede nang ilabas basta-basta ang confidential bank transaction report sa publiko. Ang tunay na tanong, may due process ba? May proper authorization ba? At sinunod ba ang limitations ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law? Hindi exemption ang impeachment para gawing political spectacle ang confidential financial records, mga kababayan. Wow. Kahit sa impeachment proceedings, may constitutional rights pa rin ang isang tao. Kabilang ang right to privacy, due process, at protection laban sa unlawful disclosure. Wow. Pangalawa, misleading ang claim na walang violation. Kung totoong walang issue, bakit kailangang ipagtanggol ng todo ang paglalabas ng reports? Hindi trabaho ng House hearing na maging trial by publicity. Ang impeachment ay constitutional process, hindi media demolition job, Percival. Pangatlo, mali ring i-frame na ang pagdulog sa korte ay parang mali o pag-iwas sa accountability. Correct. Sa isang constitutional democracy, mga kababayan, ang pagpunta sa korte ay legal remedy, hindi admission of guilt. So, Correct. kapag ordinaryong mamamayan ang gumagamit ng korte, tawag nila justice. Pero kapag Duterte ang gumagamit ng legal remedies, bigla itong binabaluktot Or ginagawang persecution mga kadonatics. na para itong hindi na dapat gawin. That is a clear double standard, Percival. Tama. At higit sa lahat, hindi dapat minamaliit ang possibility na may abuse of authority o politically motivated disclosure. Ang AMLAC reports, mga kababayan, ay hindi chismis na pwedeng Correct. ikalat kapag convenient sa politika. Tama. Sensitive financial intelligence documents yan na dapat dumaan sa tamang proseso at safeguards bago ilabas o gamitin sa public proceedings. Kung talagang malakas ang ebidensya, bakit kailangang daanin sa media hype, Percival, at premature disclosures? Sa totoong rule of law, hindi dapat inuuna ang public humiliation bago ang legal determination. Correct. Ang simpleng tanong din pabalik, Percival. May kapangyarihan ba ang gobyerno na ilabas publicly ang confidential financial information nang walang malinaw na safeguards at walang financial judicial finding? Wow. Iyan ang issue, Percival. Hindi drama, hindi propaganda, kundi constitutional limits ng kapangyarihan ng Estado. Correct. Yes, Magaling. impeachment is a constitutional process. Pero hindi ito ibig sabihin na pwede nang gawing public spectacle ang confidential information para sirain agad ang pangalan ng isang tao bago pa magkaroon ng proper determination. Due process exists for a reason. Hindi ito dekorasyon. Hindi ito dekorasyon lang ng konstitusyon. Proteksyon ito laban sa abuse at trial by publicity.
At gaya ng paalala sa Proverbs chapter 18 verse 21 mga kababayan, Oh, the okay, tongue good. has the power of life and death. Ibig sabihin, may bigat at consequence ang bawat salitang ginagamit laban sa kapwa. Hindi porke paulit-ulit mong sinasabi sa media ay automatic ng totoo. Kapag ang tao nasasanay sa paninira, pagbaluktot ng narrative, at paggamit ng public pressure para husgahan ang iba, eventually, bumabalik din iyon sa credibility, reputation, at character niya mismo. The Bible also warns us, mga kababayan, against false witness and dishonest speech. Sa Proverbs, chapter 12, verse 22, it says there, "The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy." Kaya nga may kasabihan mga kababayan, ngiwi raw ang bibig kapag sanay kang baluktutin ang tao at ang katotohanan. Hindi ito literal na sumpa ha. Ang ibig sabihin nito, kapag ang isang tao nasasanay sa deception, manipulation, at pagbaluktot ng facts para sa politika o personal na interest, eventually mga kababayan, lumalabas iyon sa asal, ugali, at public image niya. The corruption of speech eventually reflects the corruption of character. Percival. At kaya rin sinasabi Tama yun mga kadonatics na sabi din sa Biblia, out of the abundance of heart, the mouth speaketh. Kung ano yung ipinakita mo sa labas, ganyan din kung anong meron ka sa loob. Percival si Danya. ng iba sa Bisaya nga pinulungan mga kababayan. Dili ta palabi. Mo nang gabagabaan ta. Nang hiwi na lang no natong baba, muratag natampalungan og napulo ka panuway. Hindi ito pang iinsulto ha. Ito ay isang reminder about moral consequences. Even the Bible teaches the principle of you reap what you sow. In Galatians chapter 6 verse 7, kung ang itinatanim ay paninira, selective outrage, at paggamit ng kapangyarihan para ipahiya ang iba, huwag magulat kung eventually babalik din iyon sa reputation at credibility ng taong gumagawa nito. Sa isang tunay na demokrasya mga kababayan, justice should be based on evidence, due process, and fairness, not propaganda, mockery, or trial by publicity. Magaling. Can you imagine mga kadonatics sa ito? Ilan ang nagko-comment dito? 20,000, almost 21,000 ang nag-comment mga kadonatics. Grabe. Viral na viral itong si ate. Ha? Napasaludo si Sas Rugado Sasot sa kanya eh. Magaling. Ha? The choice of words mga kadonatics, the way she delivers it. Top notch. Very good. Marami kang natutunan mga kadonatics in just a short time period. Well, what do you think mga kadonatics sa sinabi ni ate? Ha? Grabe, ang galing. At wala si Percival nito mga kadonatics. Sana man lang mga kadonatics makita ni Percival yung video na ito para matauhan naman itong niwi na ito mga kadonatics. Good job, Eda. Alright? At sa kabilang banda mga kadonatics, ha? Sa kabilang banda, may inamin itong si itong si Matibag. May inamin. Sabi niya, NBI looking into other vloggers allegedly linked to extortion schemes. Nako! Alright? So, actually mga kadonatics, ang hinahanap lang talaga nila yung mga vloggers na against sa administration. Hindi yung vloggers na links sa extortion. No! Because what happened now, lahat ng mga vloggers na tumuligsa sa administrasyon ngayon ni Bangag ay kinakasuhan. Mga kadonatics, sinasabihang fake news daw at bayaran. I would not even believe a single thing mga kadonatics sa sinabi ni Matibag. At ngayon, right, okay, ay inamin siya kasi mga kadonatics na hindi niya na-realize na maling-mali pala. Really? What is that? Eto, panoorin natin mga kadonatics.
nagiging issue na din to ngayon. Ayan. Pakinggan Ang sa inyo. mga Last na lang. kadonatics. Yung po bang maleta ng pera na yon, una, totoo bang pera yon? Totoo, kasi Napakaganda ng tanong niyo po, gusto, Kasi excited nakita kami ko po- malaman yan eh. Opo, Ito po, Napakagandang tanong daw mga kadonatics. Hindi niya alam na mapipersecute siya sasabihin dito. ko na po kasi mayroong mga hindi nakakaintindi sa law enforcement. May mga abogado rin niya na nagkokomento. Babanggit ko rin si Atty. Rowena Guanzon. Nakita ko, nag-post siya. Paano daw nagkaroon ng 75 million? Naka-freeze daw. Nakakapagtaka na naka-freeze may 75 million. Alam po ninyo, sa law enforcement po, allowed po at mga decided cases na yan, yung po tinatawag na mark money, ang tawag po nga yan, budol money. budol. Sa recto po namin pinagawa yan. Wala po. Nako, wala Director. pong perang nilagay sa Dito siya nahuli mga kadonatics. Dito siya nahuli ng mga kadonatics natin. At even Atty. Guanzon. At sinabi niya, "Oy, alam pala ni Matibag patungkol sa anomalya dyan sa rekto na gumagawa ng peke mga kadonatics. At bakit nagpatulong itong si Matibag? At bakit hindi niya hinuli mga kadonatics ang rekto? At alam naman natin talamak dyan mga kadonatics ang paggagawa ng peking dokumento." Ha? Ang ginawa ni Matibag, pumunta doon, nagpatulong gumawa ng peke mga kadonatics. Ikaw na yung authority, ikaw na yung part of the government. Supposed to be mga kadonatics, pinapahinto mo yung mga ganyan na mga gawain. In that sense mga kadonatics, parang sinasabihan mo na lang sila na continue on doing that. Bakit ka pumunta doon? Kaya nga binatikos itong si Matibag. Ay, nako. Ayan. So, what do you think mga kadonatics, ha? Nako. Nahuli sa sariling bibig itong si Matibag mga kadonatics. Pataka lang kasi yung dada ng dada itong si Matibag, no? Parang, ay nako. Anyway, comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Thank you so much and don't forget to like and subscribe. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.